Sumainyo ang Panginoon. Sino na sa inyo ang iniwanan, ang nakaranas na kayo ay iwanan? Bahagi ho. At sino sa inyo ang mga nang iwan? So, hindi ho ibinahagi sa Ebanghelyo yung damdamin ni Jesus nung siya ay iniwanan ng kanyang mga alagad. Yung binabanggit na mga alagad dito ay yung tinatawag natin yung ilan doon sa 72 disciples. Yung 72 disipulo ni Jesus. Kasi yung 12 naiwanan naman. Kaya yung 12 ay later on tinanong niya, iiwan niyo rin ba ako? So bahagi na makita natin bakit iniwan si Jesus ng kanyang mga disipulo. Dahil nabigatan sila sa pananalita ni Jesus. Hindi sapagkat masakit yung pananalita ni Jesus. Hindi naman sila minumura. No? Pero nabigatan sila sa mga ipinahayag ni Jesus. At ano yung ipinahayag ni Jesus? Ay di yung 4 na linggo na pagninilay natin na binabahagi natin. Ako ang pagkain na galing sa langit at ang pagkain na ibibigay ko sa sanlibutan ay ang aking laman. Ang sino mang kumain ng aking katawan at uminom ng aking dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun, doon sila nabigatan sa pananalita na ipinahayag na Jesus. Ang pagkain kay Jesus. Ang pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya, iniwan nila si Jesus. Kaya bahagi yun ng ating pagninilay ngayon ay ito yung pagninilay natin. Una, bahagi yun ng pagninilay na makita natin na alin na masakit ang maiwanan. Masakit ang iwanan. Bahagi yun. Lalong-lalo naman sa mga nakaranas. Ano ngayon ang gagawin natin kung tayo iniwan? Valid man o hindi? Sinasadya man o hindi? Bahagi yun na kung saan alin. Dahil may naramdaman tayong sakit, anong kailangan natin? Patawarin natin. Patawarin natin yung mga taong nangiwan sa atin. Kung ano man ang kanilang kadahilanan, patawarin natin. Kahit na hindi humingi sila ng tawad, patawarin natin. Bakit to? Sabagat kapag hindi natin napatawad sila, yun ay dadali natin ang bigat. Kaya po, kuminsan makikita natin majority ng mga victimizer ay mga victims. Yung mga nambibiktima, yun din yung mga naging biktima. Kaya lang kasi hindi nila napatawad. Kaya consciously or subconsciously ay gaganti ako. Kapag hindi napatawad yung mga tao nagkasala sa inyo, nang iwan sa inyo, ay doon din kayong papasok. Mangiiwan din kayo. Kaya kahit nasabihin ninyo na hindi ko gagawin yun sa iba, sa oras na hindi nyo napatawad, gagawin nyo rin yun sa iba. Kaya napakahalaga
na mapatawad ninyo ang mga taong nang iwan sa inyo. Bahagi ho yun na makita natin. Alam nyo, siguro po mga 12 years ago, ako'y na-involve sa mga OFWs at sa mga kamag-anak na naiwan dito. Isa nakita namin sa aming survey ay yung traumatic effect. Kasi nung panahon na yon, hindi pa naman uso ng mga cellphone, na katulad ngayon, messenger, hindi pa ganun anong internet. Ay nung una ay aalis yung magulang, nanay o tatay na hindi nagpapaalam sa kanilang mga anak. Kasi nga naman, kapag nagpaalam, iiyak, pero sila ipupunta sa abroad kasi maghahanap buhay. Gigising na lamang yung bata na wala na yung tatay at wala na yung nanay. Very traumatic yun. Naranasan namin na gumuhit sa kanyang puso at naging dala-dala niya sa kanyang paglaki. Iniwanan ako ng tatay ko. Iniwanan ako ng nanay ko. Nag-abroad lang naman. Kasi nga, para may pangkustos. Pero malaki ang sugat na nilikha noon. Kaya, kung sa ngayon, magpaalam kayo. Magpaalam kayo sa inyong mga anak. At kung sakaling mangiiwan kayo, mag-iiwalay kayo, dapat may closure. Bahagi mo yun na makita natin. Yun ay alin, para magkaroon ng pagkahilong na sugat, dulot ng pag-iiwan o dulot na ikaw ay nangiwan o ikaw ay iniwanan. Kaya napakahalaga na mapatawad. Kaya ilingin natin, Panginoon, sana ay mapatawad ko ang mga taong nang iwan sa akin. O yung mga taong inakala ko na nang iwan sa akin. Hilingin natin kay Jesus na tulungan tayo. At kung sakali bang maalala ninyo yung mga taong yun, mag-usal kayo kahit isang ama namin para mapadali yung paghilom ng sukat, mapatawad ko ang mga taong nagkasala sa akin. At kung sakaling kayo naman ang nangiwan, humingi kayo ng tawad. No? Humingi kayo ng tawad. Bahagi yun. Bagaman hindi na natin pwedeng balikan ang nakalipas, ay bahagi ho. Tulong nyo na para sa inyong sarili at para doon sa inyong naiwanan. Hoping natin na makatulong na mahilom ang sukat na dulot ng inyong pag-iiwan. Huwag kayong mangiiwan kung maaari. Bahagi ho yun na makita ho natin. Pero may mga bagay na hindi natin maalis na maaaring maging dahilan ng ating pag-iiwan sa kanila. Sabi nga, isa lang dapat talaga yung dapat na iwanan, kasalanan. Yun ang sigurado dapat nating iwanan, kasalanan. Pero gawa ng pagkilos sa daigdig nito, kailangan natin mag-iwan, mag-move on. Mga kaibigan na kinakailangan nating iwanan, gawa ng, sabi nga, kapag tayo ay mula high school, sa college, iba na uli yung kaibigan natin. Yun yung mga ibig sabihin, transitions, pagbabago na kinakailangan natin tanggapin. Ay pagkakataon na kinakailangan din natin na mabigyan ng higit na pagkaunawa at tayo ay magpaalam sa ating mga naiwanan.
At so kung sakali mang ito'y nagdulot ng sugat, ay humingi tayo ng kapatawaran sa harapan ng Panginoon. Hindi natin, anong Panginoon? Ano? Idinudulog ko sa iyo yung mga taong maari nagdulot ng sakit, gawa ng paglipas ng panahon dahil ako ay humiwalay sa kanilang ibig. Yun po yung una. Pangalawa, bahagi yun ng pagkilos natin na maging maliwanag sa atin natin, sa Jesus kailanman hindi mangiiwan. Ano? Hindi siya mangiiwan. Sabagat maliwanag ko na ipinamating ng po may kapal. Kaya nga, pagkakataon na sinabi ni Jesus, iiwan niyo rin ba ako? Nais niya magkaroon ng closure. Kayo ba'y akin o kayo bagay hindi? Kasi doon din po sa unang pagbasa sa aklat ni Joshua, nakita natin alin. Tinawag niya yung mga pinuno ng simbahan at ng gobyerno. Anong sabi niya? No? Iiwan niyo rin ba kanino kayo sasamba? Sa mga Diyos-Diyosan ng Mesopotamia o sa mga Diyos-Diyosan ng mga naunang nakatira rito? Kasi alam naman natin yung Israel ay mga pagano, yung mga nakatira nung muna doon. Pero anong sabi ni Joshua, ako ay kay Yahweh lamang. Bahagi mo yun. Pero ang Diyos kailanman hindi nang iiwan. Maliwanag ko yun ang makita na tayo lang kumisa nang nangiiwan. Ang madalas, tayo nang iiwan. Pero ang Diyos, hindi nang iiwan. Kaya nung sabi ni Pedro, kayo po ang salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yung salita na Jesus alin, salita na nagkakaroon ng laban. Ang salita ng Diyos alin, ang salita na naging tao, na nakipamayanan sa atin para rin makasama tayo. Ang salita na nagdulot sa atin ng kaligtasan sa pamagitan ng kanyang paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay. Ang salita na kung saan ay nagliligtas sa atin sa ating kasalanan, gawa ng paghahandog na Jesus ng kanyang sarili sa krus. 2,000 taon na halos ang nakalilipas. Pero bahagi yun na kung saan ang salita na ito, hindi lamang nagkatawang tao kayo. Hindi yung salita, yung kapangyarihan ng salita na nagkaroon ng laman. Hindi lamang sa kanyang kapanganakan, ngunit nais niyang maging bahagi ng ating pagkilos na alin yung kanyang pag-aandog na walang hangganan mula noong 33 AD hanggang ngayon at magpakailanman. Ay higit natin pakinabangan saan? Sa loob ng banal ng pagdiriwang ng misa. Ang salita na kung paano ang isang pirasong tinapay ay nagiging katawan na Jesus. Kung paano ang salitang ito ay nagdulot na ang ilang patak ng alak ay maging dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Para saan? Para iparamdam sa atin, ipakita sa atin natin, hindi niya tayo iiwanan. Hindi niya tayo iiwanan. Nandito siya palagi sa gitna natin. Kahit saan kayo pumunta, may misa. Iba't iba lamang ang lingwahe. Pero naroon sa Jesus. Yan yung kanyang presensya ng kanyang walang hanggang paghahandog ng sarili. Bakit? Kasi gusto niya tayong makasama. Kahit dito sa lupa, sa gitna ng ating kahinaan at kakulangan. Kaya po kuminsan sinasabi natin, iniwanan ako ng Diyos. Hindi ho. Tayo ang lumalayo sa Diyos. Ano lang kailangan? Kaya po maganda mo yung
debosyon sa dakilang awa ng Diyos, yung divine mercy. Anong sinasabi nga doon? Jesus, I trust you. Magtiwala naman tayo kay Jesus. Kasi siya, kahit kailan hindi siya mag-iwan. At sana, katulad ni Pedro, may itugon din namin yung kanyang itinugon. Anong sabi niya? Kanina po kami pupunta, Panginoon. Ikaw ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At ang dulot mo ay walang hanggang katapusang kaligtasan. At sana po, yun yung agad natin pakinabangan. Itong dalawang ito. Patawarin natin ang mga tao nang iwan sa atin. Patawarin natin, mangimingi tayo ang tawad sa mga taong iniwanan natin. At pangalawa, kailanman hindi tayo iwanan ni Jesus.